Welcome back mga wise millennials! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang 10 ginagawa o habit ng mayayaman na tao araw-araw. Ngunit bago tayo magpatuloy ay siguruhin na nakapag-subscribe ka na sa aming channel dahil marami pang paparating na tips at mga advices na makatutulong sa buhay mo para yumaman din. Kaya ano pang inaantay mo? Tara na at sama-samang umasenso sa buhay. And according to Dan Luke, you don't decide your future. You decide your habits, and your habits decide your future. So sa makatuwid, malaki ang epekto ng mga bagay na ginagawa natin araw-araw para sa ating kinabukasan. Sabi nga 'di ba, your habits decide your future. Ginagawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang hindi ako yumayaman? Ay nako, baka nga talaga dahil yan sa mga habits mo. Kinakailangan na maging maayos ang flow ng habit mo upang maabot mo ang iyong pangarap na yumaman. Kaya naman narito ang unang habit na makatutulong sa iyo. Pero paalala lang, tapusin mo ang video na ito hanggang sa huli para hindi mo ma-miss out ang mga habit na ito. Una, rich people waking up early. Ito ang kaibahan ng mayayaman kumpara sa karamihan. Sila ay maagap na nagigising para magbasa ng libro, mag-exercise, dahil mas mahalaga sa kanila na alagaan ang kanilang kalusugan para maging maayos ang kanilang pagtatrabaho. At syempre, nag-set din sila ng mga priority sa buong maghapon. Kasi para sa kanila, napakahalaga ng bawat segundo at dapat nagiging productive bawat oras. Hindi yung late ka na nga gumising tapos paggising mo, cellphone agad at manood ng TV. Kasi sobrang laki ng impact ng habit na ito para sa pag-unlad natin. Imagine mo, kung consistent ka na gumigising ng late, sa palagay mo ba magiging productive ang buong maghapon mo? Magiging tamad ka na niyan for sure kasi maiisip mo na umiikli na ang oras mo para gawin ang mga priority mo. Pero kung gigising ka ng maagap, madali kang matatapos at makapag-iisip ka pa ng pwede mo pang gawin. Ikalawang habit, rich people count their money. Poor people don't count their money. Sumasahod sila, then after that, they spend the money and they have no idea what their expenses are. Hindi rin nila alam kung papaano ba tumatakbo ang kanilang pera. At kung mapapansin nyo may mga trabaho naman sila pero bakit parang hindi pa rin sapat? Dahil ba mahal ang bilihin at kulang ang pasahod? Oo, isang reason yan. Pero hindi mo ba napapansin na baka rin naman dahil sa cost of living mo? Tumataas na ba ito? Kasi kung minsan, nakaliligtaan nating bilangin ang pera kung sapat ba ito para bumili ng mga luho. Kasi yan yung isang reason kung bakit tumataas ang cost of living mo. Kaya be aware and manage your money well. And always remember na rich people are financially literate. And rich people are very aware kung papaano umiikot ang kanilang pera. Yung cash flow nila, lagi nila itong chinecheck ng paulit-ulit. And my question for you is, how often do you look at your bank account? Is it improving or walang nangyayari? Kasi kung hindi mo sisimulan na maging aware kung ano nga ba ang nangyayari sa pera mo, ay hindi mo talaga ma-achieve ang dream mo na yumaman because of your bad habit. Ikatlo, rich people are constantly improving their learning ability. Ito ang pinakamahalagang habit na dapat nating isabuhay. Yung eagerness natin na matuto pa ng mga bagay-bagay. Hindi ko naman sa nilalahat pero karamihan sa mahihirap ang laging dahilan ay hindi nila kaya kasi hindi nila alam. So paano ka nga matututo kung hindi mo aaralin at susubukan? Kasi pinangungunahan tayo agad ng kaba. And don't get me wrong pero tamad talaga yung iba sa atin na imbis na pag-aralan kung papaano kumita or makagain ng bagong skills para magamit mo upang maging successful sa buhay, ay nagiging negative agad sila. Kaya ang tendency ay manatili na lang sila doon sa kung ano ang kalagayan nila. Unlike sa mga mayayaman na sumasali or umaattend pa sa mga trainings and seminars para makagain ng new skills and knowledge.
Hayaan mong i-explore mo ang sarili mo para matuto. Lahat naman ng bagay mahirap, but if we have a strong commitment to our goals, nothing is impossible. Ang ika-4, rich people are wise when it comes to money. Halos lahat ng bagay na sa panahon ngayon ay may koneksyon sa pera. Tulad ng iyong cellphone, damit, pagkain, higaan, bag at marami pang iba. Ang pera ay hindi lang tungkol sa kung ano ang iyong mabibili dito, dahil ito ay tumutukoy din sa ating freedom. Kapag marami kang pera, ay marami kang pwedeng magawa, at ang isang bagay na kailangan mong idagdag sa iyong habit ay ang pagiging wais sa pera. Dahil hindi naman lingid sa inyong kaalaman na patuloy na tumataas ang presyo ng ating mga bilihin sa ngayon. At ang unang-unang maaapektuhan nito ay ang mga taong sapat lang ang income. Kaya kinakailangan mong pag-aralan kung papaano palakihin ang iyong income at alamin mo rin kung ano ang budgeting method na makakatulong sa iyo. Kung gusto mong tumanda ng may ipon at successful ang iyong buhay or investment, ay kailangan mong gawing habit ang i-handle ng maayos ang iyong pera. At ang ika-5 habit na kailangan natin ay decide exactly what you want. Unang bagay na kailangan mong gawin ay mag-set ng goal. Hindi mo talaga magagawang maging productive kung hindi mo alam ang goal at purpose mo kung bakit mo ito ginagawa. Kasi wala kang path na dinadaanan kung malapit ka na ba sa goal mo or malayo pa. Gusto kong maging successful sa buhay. So you need to set a goal. Halimbawa, magkakaroon ako ng business, magkakaroon ako ng malaking bahay, dadami ang investment ko at dadami ang income ko. So first, ang need mong gawin is gigising ako ng maaga, magbabasa ako ng libro, magtatrabaho ako, hahanap ako ng mga pwedeng maging passive income, so meron kang path na dinadaanan. So if you don't know exactly what you want, so wala lang iyon sa'yo. Gigising ka ng late tapos kung ano lang ang magawa mo ay yun lang. So walang progress na mangyayari, kaya you need to decide. Again, you have to know exactly what you want. At ang ika-6, rich people believe it is possible. So that's it. You just have to believe that it's possible, not just for others but for yourself. Pero lagi mong tandaan na may kaakibat itong pagkilos. Hindi lang basta naniniwala ka na mangyayari ito sa'yo. Diba sabi nga, faith without works is dead. Again, you just have to believe that it is possible, but at the same time, merong action. At ang ika-7 na habit ng mayayaman ay they visualize success. Yes, you just have to feel it and visualize. Rich people visualize things that they want. Like for example, gusto mong magkaroon ng magandang bahay. So na-visualize mo na naglalakad ka dito at na-feel mo ang magandang ambience nito. Malambot na kama ng iyong kwarto, malaki, mataas at malamig na bahay. Kung gusto mong magkaroon ng BMW, na-visualize mo ang maganda nitong upuan, ang leather nito, ang mga voice command at marami pang iba. Kasi mas lalong umaangat yung gustuhan mong ma-achieve ito. So habang bata ka pa, dapat na-visualize mo na ang mga bagay na mangyayari sa future mo. Kaya naman muli nating balikan ang 7 kaugalian ng mayayaman at successful na tao na pwede ring maging guide mo para maging successful ka din katulad nila. Una, rich people waking up early. Ikalawa, rich people count their money. Ikatlo, rich people are constantly improving their learning ability. Ika-4, rich people are wise when it comes to money. Ika-5, decide exactly what you want. Ika-6, rich people believe it's possible. At ang kahulihan, rich people visualize success. Bago matapos ang video na ito,
gusto ko sa inyong ibahagi ang dalawang bagay na sinabi ni Dan Luke, na human beings, we are creatures of habit. Ikalawa, getting rich is not an act, it is a habit. At ako personally, gusto kong ibahagi sa inyo ang libro na ito, which is Atomic Habits by James Clear. Super ganda ng libro na ito. Parati ko siyang binabasa. Matututo kayo kung papaano pahalagahan ang inyong habit at iwasan ang bad habit, and also maging productive. Kaya naman, kung meron kayong natutuhan sa video ito, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat!